Nag-rest day nga ako sa work para nga sana makapagpahinga dahil ilang araw na nga akong tinatrangkaso. Pero yung katawang lupa ko naman, ayaw niya akong pagpahingain. Gusto niya trabaho ng trabaho. Ang hirap talaga kapag hindi nagkasundo yung utak mo at saka ng katawang lupa mo. Yung utak ko nga gustong magpahinga pero yung katawang lupa ko naman gusto naman kumilos ng kumilos. Kaya kahit kaunti pa lang yung dumi sa loob ng apartment namin, nilinis ko ng nilinis. Kahit wala namang wawalisin, winalis ko na. Kahit nga yung mini ref namin, pinagkukuskus ko na. Nakuskus ko na nga yung kasulok-sulukan ng mini ref namin. Pati nga yung ref magnet namin, nalinis ko na rin. So, habang naglilinis nga ako dyan, naisip ko ngang tawagan si Kapitana. Baka sakaling may slot na ako sa time niya. Once in a blue moon ko nga lang yan makausap si Kapitana sa tuwing tumatawag nga ako sa kanya. Kung wala siyang seminar, meron siyang sinasamahang tao. Diyos ko, napaka-busy, sobrang busy. Daig pa niya yung presidente. Tuloy-tuloy nga yung chikadorahan namin dyan ni Kapitana habang nga nagkukuskus pa rin ako dyan sa sahig. Pinagkalinis-linis ko talaga yung mini ref namin. Di bali nang walang laman yan, basta malinis. Hindi na nga maputol-putol yung chikahan namin dyan ni Kapitana. Sinulit ko na rin, baka kasi next year ko na ulit makausap to sa sobrang busy niya. Kaya sabi ko nga sa kanya, sige magkwento ka lang kahit ano, basta makikinig lang ako. Tapos natanong niya nga kung ano yung pinanglilinis ko. Sabi ko wipes at saka tissue. Sabi niya napaka-social ko daw, bakit naman daw tissue at saka wipe? Bakit daw hindi basahan yung pinanlilinis ko? Sabi ko, mas okay to dahil kapag marumi na, itatapon na siya agad, hindi na ako magkukusot pa ng basahan. After kong ang linisin yung mini ref namin, sinunod ko naman yung microwave na favorite kong appliances. Sa lahat nga ng gamit namin dito sa apartment, ito talaga yung pinaka-paborito kong appliances. Every time kasi na nagugutom ako, gusto ko laging mainit yung pagkain ko. Kaya alam niyo na kung ba't paborito ko to. Pinagkalinis-linis ko talaga yan. Ginamitan ko pa talaga yan ng toothbrush para matanggal yung mga maliliit na dumi sa singit-singit niya. Diba? Ganun ko kamahal yung microwave ko. Madami talaga akong nagagawa pag mag-isa lang ako sa bahay. Kung ano-ano nga nabubuting-ting ko dyan sa loob ng bahay. Pati yung mga gamit na dating nawawala, nahanap ko na rin. Wala nga dyan yung asawa ko dahil inutusan ko siyang mamalengke para walang sali-sali dyan sa akin. Pag kasi kasama ko siya, mas marami yung cellphone ko kaysa yung trabaho ko. Kaya inutusan ko muna siyang mamalengke para nga matapos ko lahat ng gawain ko dito sa bahay. Ang dami ko na ngang nagawa dyan. Nawala na nga yung sakit-sakitan ko. Feeling ko kasi kapag nakahiga lang ako, ang daming masakit sa akin. Pero pag kumikilos naman ako, wala na. Wala na yung nararamdaman kong sakit. Lalo na nga kapag pinagpawisan na ako, nawawala na yung nararamdaman ko. Kaya kapag may nararamdaman talaga ako, pinipilit ko talagang itrabaho para mawala. At parang nasobrahan naman ata ako ngayon sa kasipagan. Sa sobrang sipag ko nga ngayon, pati nga yung 3 years na nadamit naming nakasampay, natanggal ko na sa wakas. Gumawa nga kami dyan ng sampayan sa loob dahil nga kapag umuulan dun sa may beranda, nababasa yung damit namin na sinampay dun. Kaya nagpagawa ako sa asawa ko ng sampayan dyan sa loob. Sa dami na nga ng natrabaho ko dyan, ganun na din kadami yung chikahan namin ni Kapitana. Hindi nga maputol-putol yung chikahan namin ni Kapitana, lahat na ng chismis na ichismis na niya sa akin. Sa pagkatokatib naman talaga niyan si Kapitana, sobrang daldal. Natapos na nga yung usapan namin ni Kapitana dahil meron na naman daw siyang sasamahan na tumawag sa kanya. Kaya sabi niya, sa susunod na lang daw ulit kami mag-usap. Kaya tinapos ko na rin agad yung tupiin ko nang maiayos ko na yung mga hanger dahil marami pa akong gagawin. Hindi pa tapos yung trabaho ko. Meron pa akong labahing uniform namin na nakababad pa. Last year pa. Charot. Hindi ko pa nga natatapos yung trabaho ko at dumating na nga yung asawa ko galing palengke. Siya naman yung magluluto dahil di naman na siya maglilinis dahil nakapaglinis naman na ako. Magluluto daw siya ng pininyahang manok na ulam namin at baon na rin namin sa work. So, alam niyo yung feeling ko ngayon, ang dami kong natrabaho. Feeling ko naging productive yung araw ko. Yun lang. Bye!